Sa pagbabalik ng balitaan dahil sa patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya ng Pilipinas, ngayon pong umaga ay makakasama natin dito sa PTV News Center Studio ang nahirang bilang isa sa mga World Economic Forum Young Global 2013 at Economics Professor sa Asian Institute of Management na si Dr. Ron Mendoza upang alamin natin kung ano nga ba ang mga indikasyon ng paglagong ito sa ating bansa. Sir, magandang umaga po. Good morning. Sir, ano po ba ang implikasyon sa pagkilalang ng iba't ibang bansa sa umaangat na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas? Well, magandang balita yan. As you know, recently, nabigyan tayo ng pagpapataas ng ating investment rating sa international arena. Magandang balita yan para sa mga business natin, lalo na yung may mga access sa credit, sa international credit na tinatawag. Magandang senyales din yan na nag-iiba na ang pananaw sa Pilipinas. Ang tingin nila sa atin, nagiging competitive na yung economy natin, yung bansa natin. Sir, ano po bang dapat mangyari para maalis tayo sa kategorya ng third world country? Well, marami na nagbago at palagay ko ang nangyari dyan ay kailangan lang nating mabago yung pananaw ng iba-ibang bansa at ng international community. Obviously, umunlad na ang bansa natin kahit na hindi rin tayo umarangkada ng gusto nating speed of growth, kumbaga, or inclusive growth. Ang kailangan rin mangyari ay lumago mas lalo ang mga business natin, lalo na yung mga maliliit na business, para makita ng ibang bansa na yung growth pattern natin ay mas sustainable. Kumbaga, maipapatuloy natin to hindi lang sa nakaraang 3 taon o sa sunod na 3 taon, pero pati na rin sa sunod na mga taon after 2016. Professor, paano po ba mauunawaan ng mga pangkaraniwang mamamayan itong paglago ng ating ekonomiya? Kasi sa mga datos na talagang tumataas at mayroong momentum yung ating ekonomiya. Pero sa pangkaraniwang mamamayan, paano po nila maiintindihan ito? Yung mahalagang tanong yan. Actually, yan ang main challenge para sa mga policymaker natin. Kasi kahit na mataas ang growth rate natin, over 6%, this year baka patasan natin o kaya ay malampasan pa yung growth rate na yan. Pero kung hindi naman nararamdaman ng karamihan ng mga kababayan natin, baliwala rin yung growth na yan. So dapat talaga baguhin natin yung ibang mga struktura ng ekonomiya natin na kung saan hindi masyadong nakaka-participate ang ating mga kababayan. Isa na dyan yung agriculture, na pag-iinwanan talaga ang agricultural sector natin. Dyan nandoon halos lahat ng mga mahihirap sa bansa natin. At isa pa dyan ay ang mga maliliit na business. Hindi sila masyadong nakikinabang sa pag-unlad at pagpapabilis ng economic growth ng bansa. Kailangan sana mas maisama sila. At mangyayari lang yan kung mababago natin ang business environment sa iba-ibang LGU natin, sa iba-ibang probinsya ng bansa. Hindi pwedeng nasa Luzon lang ang development. Ika nga ni Sec. R.C. Balisacan, 60% ng GDP growth ng Pilipinas ay nangyayari lang sa 3 area sa Luzon. Hindi pwedeng ganyan ng Pilipinas kasi hindi makakasama yung Visayas at Mindanao at mas nakakararaming Pilipino na nandoon. So sa may Philippine Development Plan, talaga nag-concentrate ang pamahalaan sa turismo, agriculture at yung nabanggit nyo nga kanina, yung SME. Paano po ba ito mapapalawig pa? Well, maraming mga proyekto. Pero ang number 1 na kailangan natin gawin ay babaan ang korupsyon na nangyayari sa mga probinsya, sa mga LGU. Maaring umunlad na yung central government, maaring nabawasan na ng konti yung corruption at saka yung mga hindi matuwid na daan dating nangyayari sa central government. Pero kailangan yan ay mangyari na rin sa buong bansa. Hindi lang dito sa Luzon, hindi lang dito sa Malacanang. So dapat makita ng mga pinuno natin all over the country na ganyan na dapat ang patakaran. Ganyan ang patakaran hindi lang dahil yan ang tamang gagawin, kundi yan ang mas kabubuti sa lahat ng Pilipinas, sa lahat ng bansa. Pagka nagkaroon ng economic growth, yayaman din at uunlad ang mga probinsya natin. Kasama sila sa high growth potential ng bansa. Professor, ang tinutukoy mo ba yung red tape dito sa may sa pamahalaan at even sa private companies? Isa na yung bagay na yan, yung red tape. Pero hindi lang yan maraming mga bagay. Isa na dyan yung sa dami ng mga permit na kailangan kunin ng mga business natin para magpatuloy na mga lakal sa iba-ibang probinsya. May mga probinsya dyan, halos 10, 14, 20 ang permit
para makapagpatuloy sila ng pangangalakal. Yan ang mga proseso, yan ang mga sistema na hindi naman nakakadulot sa efficiency ng gobyerno. Kailangan bawasan na yan. At habang palaki ng palaki ang mga red tape para sa ating mga businesses, pahirap ng pahirap para sa kanila na mag-compete. Hindi lang dito sa bansa, pero pati na rin sa abroad kung gusto nila mag-export. Professor, itong sa may hanay naman ng mga OFWs, paano kaya makakasiguro ang bansa na patuloy na makaka-generate tayo ng mga perang padala mula sa abroad? Yan ang tanong. Actually, wala tayong kasiguraduhan na tuloy-tuloy ang remittance ng mga OFW. Wala tayong kasiguraduhan na tuloy-tuloy ang pagpapadala natin ng OFW sa iba-ibang bansa. As you know, meron ng mga issue ngayon sa Korea, may mga issue ngayon sa Middle East, at sa pagbagal ngayon ng Europe, ekonomiya ng Europe at ekonomiya ng United States. Apektado na rin ang ating pagpapadala ng mga OFW sa mga lugar na yan. Magandang tanong yan kasi talagang walang kasiguraduhan para sa atin ang ganyang klaseng sistema. So, ang may paghahanda natin para sa mga kababayan nating OFW ay saan sila makaka-invest para kung sakasakaling babalik sila sa bansa natin, meron naman silang pagkita, meron naman pag-asenso ang kanilang buhay. At para sa long term naman, yung mga Pilipino, mga kabataan na nag-iisip na mag-ibang bansa, sana naman ay may mga trabaho dito rin sa ating bayan para meron silang options, hindi yung pilit sila na umalis sa bansa. Professor, kung sakasakali ang isang OFW ay magpasya na bumalik dito sa Pilipinas, ano ba yung mga dapat na negosyo para sa kanila upang makatulong din sa ekonomiya ng bansa? Maraming pagkakataon na maraming negosyo na pwede nilang pag-isipan, pero ang mas mahalagang tanong siguro ay paano mababawasan ang disincentive para mag-invest sila, ang mga pagpapahirap sa pag-invest sa bansa natin. Ngayon, kung maraming red tape, maraming corruption sa local governments, iilan lang ang lugar na kung saan pwedeng lumago ang mga negosyo sa Pilipinas. Kaya hindi na dapat tayo magtaka na pati mga OFW natin na kababayan, nagdadalawang isip sila bago ipasok nila yung pera nila dito at para mag-invest. Kung iisipin mo, ang mga pinaglalaanan nila ng kanilang pinagkitaan ay edukasyon ng mga anak nila. Magandang investment yan, syempre. Mga bahay, property. Sa isang banda, magandang investment yan, pero necessarily kumikita. At lalo na kung ang motivation nila ay speculative. Kung magsispekulate lang sila sa bahay, sa property, hindi yan magiging maganda para sa kanila at para sa buong bansa. So, mas maganda sana yung ipag-i-investa nila ay kikita para sa kanila at para sa kanilang komunidad para kasama sila doon sa tinatawag nating inclusive growth. Professor, na pag-uusapan natin yung mga OFWs, dito po sa may Korean Peninsula, may nakaambang gera. Ano po ba yung magiging epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating business sector dito sa bansa? Well, masalimuot yung issue na yan. Sa totoo lang, pwede tayong maghula, pwede nating isipin kung ano yung mga channel of crisis transmission. Sigurado pagka nagkaroon ng gulo dyan, yung ating mga kababayan na nandun sa lugar mismo, delikado sila. So, siguro isang mangyayari dyan ay marami sa kanila papauwiin. So, syempre, dati kumikita sila dun sa lugar, kailangan na sila bumalik sa Pilipinas, maghahanap sila ng trabaho dito o kaya sa ibang bansa din. So, merong disruption sa kanilang pagkita. Isa pang mahalagang potential na mangyari dyan ay pag nagkagulo yung trade sa Asian region. Pag yan ang nangyari, yan mas mabigat siguro ang epekto sa ating ekonomiya kapag hindi natin ma-export yung ating mga produkto sa iba-ibang bansa sa Asia. Katulad na lang ng Japan at South Korea. Of course, meron din tayong mga export dyan kahit papano. Meron pang isa pa, marami tayong mga foreign investor na taga South Korea na nag-i-invest dito sa Pilipinas. So, maaring pati sila maapektuhan, pati yung mga investment nila sa iba-ibang bansa, kasama na yung Pilipinas, maapektuhan din. Professor, dahil napag-usapan natin yung trading, meron ding mga lumabas na issue mga few weeks ago tungkol naman sa may smuggling. Ano po ba yung epekto nito kung hindi ito maiibsan ng ating pamahalaan? Mabigat na problema yung smuggling. Actually, matagal na yung problema. Marami na tayong BIR commissioner na nahirapan dyan sa problemang yan. Sa totoo lang,
maraming mga behavior, maraming mga asal na kailangan magbago, hindi lang sa gobyerno, pati na rin sa business community, pati na rin sa local governments. Magkakasama tayo sa problemang yan, kaya hindi lang natin pwedeng i-blame palagi ang BIR, right? Habang pinag-iisipan natin to, kailangan din siguro ng mga panibagong sistema na kung saan yung potential para sa korupsyon mas maliit. So mangyayari yan siguro kung i-automate natin yung ibang mga sistema, mas mabilis na nga, mas efficient. In the long run, baka mas mababa din ang gastos pag automated ang mga sistema. Professor, may iba lang tayo, no? Ano po ba yung sektor ng business ngayon dito sa Pilipinas na papatok para sa susunod na quarter, para sa second quarter ng 2013? Hindi yan yung main research area ko, pero sa mga nababasa ko, ang mga malalakas na sektor ngayon ay business process outsourcing, construction, typically ang mga malakas na sektor. Ang banking, I think, ay magandang balita kasi sa kanila yung pagpapataas ng ating investment rating. So, malamang makinabang din sila kahit paano dyan. Ang mahalaga actually ay gamitin natin itong magandang panahon na to para mag-invest. Para paramihin natin yung mga investment natin na makakapagpalakas ng ating long-run growth. Kumbaga, yung pagpapatuloy ng ating pag-unlad ng ekonomiya at ng bansa. Sir, etong election ngayon dahil gumagastos itong mga politiko, no? Maganda bang indikasyon nito para sa makatulong sa ating economic growth? Well, yan ang tinatawag na political economy of political cycle of election spending, right? Sa isang banda, obviously, kumikita yung ating mga businesses sa ganitong klaseng paggastos. Pero hindi yan yung sustained na pagpapalago ng business. So, hindi sana yan ang mahalagang dahilan kung bakit sila uunlad. Ang maganda sanang dahilan ay nag-i-invest tayo para maging mas competitive ang mga business natin, para mas tuloy-tuloy yung paglago ng ekonomiya. Sir, Professor, kung itong midterm election, ano ba sa palagay mo yung mga mahahalal na senador para mga batas na dapat nilang gawin para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa? Well, hindi na ako manghuhula kung sino siguro yung mahalal na senador. Pero ang mga batas na kailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin, yung mga batas na makakapagpalakas ng ating long-run economic growth trajectory, yung mga makakapagpa-sustain ng ating mga, yun na nga, yung matuwid na daan. Ang isa na dyan ay ang pagtingin sa competition policy law, na kung saan titingnan natin kung pare-parehas ang pagpapatakbo ng mga industriya para naman hindi dehado yung mga maliliit na business, right? Kailangan din natin yan pagka nag-integrate na tayo ASEAN, yung mga iba-ibang mga bansa na nandito sa Asia. Isa pang batas na kailangan siguro natin para matuloy talaga ang matuwid na daan ay ang Freedom of Information Law. Kailangan natin yan dahil sa totoo lang, ang information, ang datos, ang mga lahat ng kailangan nating ebidensya para ipagpatuloy ang laban sa korupsyon, mas magiging malakas yung laban kung nasa sa taong bayan ang karapatan na kunin lahat yung datos, impormasyon at ebidensya na yan. Kung nahihirapan ng taong bayan, nahihirapan ng media sa pagkuha ng impormasyon na yan, may hirapan din na ituloy-tuloy ang matuwid na daan. Okay, maraming salamat po. Professor Dr. Ron Mendoza, Professor ng Economics sa Asian Institute of Management. Salamat.